Hello, what's up mga Choy and welcome back sa ating channel. Yun no. So for today's video, ang pag-uusapan natin is yung cancellation fee na tinatawag. So kahapon, February 6 yun. February 6 ulit mag-i-start yung pagbabago ng cancellation fee. So tandaan natin noong June 2024, ang cancellation fee is nagdagdag si Grab ng 25 pesos. So ang kabuuan, 75 pesos yung cancellation fee. It's either si driver ang mag-cancel o si pasahero, no? So ngayon, after siguro ng pilot run o after ng pagsusuri, ibinalik ni Grab ng 50 pesos, no? Binalik siya ng 50 pesos ulit. So saan ba papasok yung cancellation fee? Automatic po 'yun papasok sa Grab wallet ni driver. So tuwing kailan ba magkakaroon ng cancellation fee mula kay pasahero, no? So ibig sabihin, magkakaroon tayo ng cancellation fee yung mga driver, no, operator driver o driver, kapag si passenger is nag-cancel. Halimbawa, dumating na tayo dun sa pick-up point natin. Then after 5 minutes, naisipan ng pasahero na, ay hindi na lang pala ako alis kasi natatai ako. Hindi na lang pala ako alis kasi inaantok pa ako. Kinancel niya. So kakaltasan si pasahero ng 50 pesos dun sa kanyang payment method. And then yung 50 pesos naman, papasok po dun sa Grab wallet ni mismong driver. So, paano naman kung si driver yung magka-cancel? Ano yung kinakailangan para magkaroon siya ng 50 pesos? Ano? So, yung legit na magkakaroon siya ng cancellation fee. So, ang pinapayagan lang doon is yung passenger no-show. So, ibig sabihin po si driver ay nandun na sa pick-up point. Then, nagkataon siguro yung pasahero ay hindi pa talaga ready o nasa taas pa ng condominium o hotel o loob ng bahay nila, nagbibihis pa lang, inaantay pa. So nagantay si driver ng 5 minutes o lagpas ng 5 minutes. So pwede niya nang i-cancel yung job. No, ilalagay niya lang doon passenger no show. So ibig sabihin, pero depende yun sa usapan. Halimbawa si driver naman talagang nakiusap si pasahero ng saglit lang, pababa na nasa elevator lang naipit. Pwede namang antayin siguro kahit mga hanggang 7 to 8 minutes, no? Para po sa mga pasahero, hindi po to discrimination, ano? Para sa mga pasahero, talagang mahalaga po yung oras ng mga driver, lalo na, syempre, yung iba nagba-boundary, naghahabol po sila ng oras para makapaghulog ng pang-boundary nila. Pero kasi minsan, may case din na hindi mo rin masisi ang pasahero, ano? At sinasabihan na mayroong discrimination. Ano yung discrimination? Pag maliit ang pamasahe, kinakancel ni driver, tapos lalagay niya passenger no show. Pero kapag ang pamasahe nasa 1,000 o 500 pataas, kahit magantay si driver, okay lang. No? So siguro, sa part na lang din ng driver, mas mainam na tawagan niya na lang si customer kung talagang pababa na o hindi pa. Para hindi nagkakaroon ng discrimination. Para at least i-cancel mo man, nag-effort ka, tinawagan mo yung customer, nag-message ka kung pababa na ba talaga. O sige ma'am, antayin ko po kayo ng 7 hanggang 7 to 8 minutes. Kapag wala pa po, kakancel ko na, ano. So nasa sa inyo po yun, decision nyo po yun. Pero, yun nga, gaya ng sabi ko, basta lang magpas ng 5 minutes po yung grace period at wala pa si pasahero, may karapatan na po si driver doon na i-cancel. No? Siyempre, si customer may karapatan na mag-cancel, ganun din naman po si driver. So, para maiwasan lang yung salitang discrimination o yung may pinipili kayo na i-cancel. Ayun. So, yun lang. Maraming salamat. So, yun lang ang ating update dito sa ating YouTube channel. So, for more updates and more videos for daily life with TNBS, please subscribe to our YouTube channel and also on our TikTok channel. So, yun lang. Maraming salamat. Ingat.